Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lanito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2000 sa bukiran ng Silanga, Palawan. Malayo kami sa Kabiasnan, pero isa kaming mananagat. May dalawang bangka ang Tatay Sandro at nakalagay lamang ito sa dalampasigan ng Silanga. Yung isa ay may makina, habang ang isa naman ay maliit at walang makina nun. Bali ito ang ginagamit para sa mabilisang pamamandaw. Guyod-guyod ang bangkang ito lagi kung saan man kami napapadako. Kung minsan sa mga isla, namamana, pangbububo, panglalambat at pangangawil. 2 beses sa isang linggo at kung minsan ay nagiging 3, lalo na kapag magandang panahon. Kami lang pamilya nun. Si Kuya Irad, ako, ang tatay namin at ang pinakabunso na si Junjun. Si Nanay Waling naman ay kasama din pero hindi nagpapalaot. Inaantay lamang kami nito sa dalampasigan. Mula madaling araw ay uuwi na kami niyan malalim na gabi na. May sasakyan naman kami kung kaya hindi hirap sa biyahe. Multicab lang namumurahin. Isang araw, nagkasakit ang Tatay Sandro. Mataas ang lagnat at talagang kapansin-pansin na nanghihina ito. Dinala ito sa ospital. Nalaman na may sakit sa atay. Malakas kasing tumoma ng alak, Sir Seth. Lalo na kapag nasa laot at ginabi. Pampawala daw ng lamig kaya yun ang naging bunga. Malaki-laki din ang nagastos doon. Ang problema, gumaling man si tatay pero hindi na pwede itong mapagod ng gusto. Dahil posibleng mamaga ulit ang atay at ikamatay na ito sa huli. Kami na noon nagmaniobra sa panagatan namin. Kaming 3 magkakapatid. Ang edad ko na mga panahon na ito ay nasa 18 taong gulang. 20 mahigit naman ang panganay at ang bunso na si Junjun, 15. Bagamat kulang sa kaalaman sa pananagat dahil nga si tatay lang ang bihasa dito, kinakailangan namin magsikap. May maintenance ang tatay at kinakailangan din namin yung matutusan. Mamahaling gamot pa naman. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sumabay pa talaga sa mga panahong yon ang nakakatakot na tagpo. At ito na ang nilalaman ng kwento. Dahil wala si tatay, hindi nagiging maagang pagbaba namin sa bayan. Inaabot kami noon ng mataas na araw na. Kaya naman bunsod nito ay mas malalim na gabi pa ang naging uwi namin noon. Pasado 9:00 habang inihahanda ng Kuya Irad ang bangka, may napansin akong babae nakatambay lamang sa gilid ng dalampasigan. Hunas o low tide sa mga puntong ito. Para bang problemadong babae. Napakahaba ng buhok niya. Wala naman akong pakialam kapag naroroon na kami. Pero naagaw talaga ng pansin ko gawa ng madalas na itong nakatambay doon. Minsan pa nga ay nasa malapit lang talaga ito ng bangka namin. Naabutan ko pa nga yung nakaupo sa katig . Hindi naging malinaw sa akin ang mukha nito gawa ng yumukuyuko ito kapag nilalapitan. Gaya ng sinabi ko ay may mahabang buhok at hanggang bewang ito. Nakakaramdam na ako ng kakaiba. Pati ang mga kapatid ko pero ako lang siguro ang nagkaroon ng korsonada nun. Sinipat ko ito sa malapitan. Dinudungaw ko ang mukha pero yumuyo ko yon. Miss, may problema ba? Napapadalas na yung pagtambay mo dito. Ikaw lang yung naiiba sa mga nakatira dito . May maitutulong ba ako sa'yo? Wika ko nun.
Sa mga sandaling ito ay nakaupo siya sa may buhangin. Handa na kami noon sa pagpalaot pero nagmungkahi ako noon na lalapitan ko itong babae at kakausapin. Sa kabila ng pagtatanong ko na yon, walang pagtugon ng babae. Nasipat ko na ang muka pero saglit lang hanggang hinawi ko ang buhok. Pero bigla ako nitong kinalmot sa muka at kumaripas ito ng takbo hanggang sa naglaho na lang sa may bakawan. Namura ko pa yon. Gusto kong habulin pero tinawag na ako ng mga kapatid ko. Napagtawanan pa ako ng mga ito at sinabing ang kulit ko daw kasi baliw daw yon kaya laging nakatulala. Itong tama ng kalmot, meron talagang bakas. Para bang ang tutulis ng mga kuko niya. Mula pisngi ko yun hanggang sa leeg. Lumaot na kami noon. Pero dama ko ang hapdi ng kalmot na para bang, alam mo yung parang may lason. Mahapdi na makate. Lalo na noong nabasa na sa alat. Mas lalong kumate at namaga pa yun. Hindi naman naging maselan sa akin ito kumbaga pinabayaan ko lang. Pagka-uwi namin sa gabi, sinipat ko yung banda kung saan ko kinausap ang babae. Nanlaki ang mga mata ko. Dahil may napansin akong imahe na parang nakadapang tao pero mabilis din namang naglaho yon. Tinutukan ko pa ngayon ng flashlight Tapos sinabi ko ito sa mga kapatid ko. Ayun, napagtawanan ako muli. Nung nasa biyahe na kami patungo sa bukid, bigla na lang akong nagsususuka. Hindi ko alam pero para bang may lamig sa tiyan ko at nahihilo ako nun. Hinihinto pa nga ni Kuya ang multicab tapos pinasuka ako at pinainom ng tubig pero ganoon na lamang ang naging reaksyon ni Junjun. Dahil ayon dito, yung leeg ko daw na may kalmot, namumula at may parte ng nangingitim. Patingin nga lang nito. Uy hala, eto ba yung kalmot ng babae? Galos lang naman kanina to Bakit iba na yung itsura? Tapos, teka, umayos ka naman. Parang pumangit palalo yung mukha mo Wika ni Kuya sabay kuha ng pamahid nun. Lana ito na pamahid lamang sa mga kasukasuhan. Matapos akong mapahiran, doon ay napadaing talaga ako dahil sa sobrang sakit nito. Para bang nakokuryente ang buo kong katawan. Biglang sumakit ang ulo ko. Walang ano-anong pinaandar kaagad ang sasakyan. At ang sabi ni Kuya Irad, ipapatingin daw ako sa albularyo. Baka kamo yung babaeng tumatambay sa baybayin. Mangkukulam. Hindi ko na alam ang sumunod nun. Gawa nang nawala na ako ng malay. Nagising na lamang ako na nasa bahay na ako ng kilalang albularyo sa amin na si Tatang Juan. Malayo ang tirahan nito mula sa amin. Mga nasa 4 na kilometro atang distansya pero malapit siya sa Kabiasnan. Masakit ang katawan ko pagising ko. May mga nakahampol na dahon sa pisngi ko na para bang may beke ako nun. Ang sabi sa akin ng Kuya Irad, hindi pa daw siya umuwi. Pinauna lang si Bunso para ipaalam ang nangyari sa mga magulang namin. Aswang daw yung babae ayon kay Tatang Juan. May lason daw yung bawat kalmot niya. Ano kuya? Aswang? Papanong? Aswang lang ito. Hindi ka sana lumapit. Ganon ang aswang sa ganito mga panahon. Nagpapaaraw sila sa tabi ng dagat. Pero may mga dalang pagdepensa kung sakaling hamakin ng kung sino. Pagkatapos ng kabilugan ng buwan, nagbibilad na sila ng mga ilang araw. Mabuti dito ka agad dinala at hindi sa ospital. Dahil kapag nangyari yun, patay kang bata ka. Sabat ni Tatang Juan. Dagdag nito, inalis niya na ang lason. Hindi sa pamamagitan ng kung anong gamot, kundi pagpapausok lang.
Huwag din daw akong kumpiyansa dahil kapag nalaman ng aswang na buhay pa ako, tiyak na tutugisin ako nito. Hindi na umano maipagkakailayan dahil malalaman noon na may albularyo ng nakakaalam. Walang ibang makakagamot sa lason ng aswang, maliban na lamang sa albularyo. At dahil dito, papatayin talaga ako sa kahit anong mga pamamaraan ng aswang na yon. Nagtanong si Kuya sa ano ba daw ang gagawin namin. Pwede bang maiwasan ito sa mas maayos na paraan? Ayon naman kay Tatay Juan, hindi daw. Maliban kapag pinatay yon. Tatang, pwede po bang kayo na lang yung pumatay? Pwede po ba yon? Tanong ko nun. Takot na talaga ako. Nagsisisi ako kung bakit lumapit pa ako sa babaeng hayop na yon. Sabi ni Tatang Juan, "Oobserbahan muna. Hindi pa naman siya sigurado kung pag-iinitan ba ako ng nilalang. May posibilidad lang pero kapag wala umanong panghahamak, hayaan na lamang umano ito." Sa kabila ng mga sinabi niya, naitanim na sa isip ko ang takot. Aminado din naman ako na maging si Kuya noon. Pangising-isi pa ang albularyo at akala mo kompleto ang mga ngipin niya. Kinabukasan pa kami nakauwi. Etong sugat ko galos na lang. Ibang-iba kung ikumpara noong nabaga daw ng gusto. Para bang hiwa na ito ayon sa kuya ko. Dahil sa trauma, hindi ako noon pinasama ni Kuya. Dinala niya noon ang pinsan ko para makahalili sa akin. Kapag dalawa lang kasi sila ni Junjun walang lookout. Dalawa kasi yung sumisisid at kinakailangan ding may bantay sa bangka noon. Paano na lang kung ninakaw ang bangka, yari na, diba? Etong lookout na dapat gagampanan ni Junjun sa pinsan ko na lang. Tapos si Junjun ang pumalit sa akin sa pagsisid. Ayun na nga, at naroroon lamang ako sa bahay. Alam naman na ito ng mga magulang namin. Labis nga yung nabahala Sabi pa ni Tatay, madalas din niyang nakikita ang babae dati pero ni isang beses ay hindi daw siya lumapit. Kung sabagay lalaki daw ako at may balingkinitan na katawan yun kaya lumakas ang kurisidad dahil binata pa umano ako. Sabi ko naman nagtatanong lang ako pero kinalmot naman ako kaagad nun. Yun nga anak ganoon din yun. Ikaw masyado kang mapusok. Alam ko namang panay ka titig sa babae. Butakal ka kasi at nagkukunwari ka pa. Sige, huwag ka munang lalabas ng bahay kahit mga 1 linggo lang. Hindi naman ako nagsalita pa. Itong pamilya namin, Sir Seth, ay walang tinatagong ugali dito. Kung ano man, yun talaga. Ang ugali sa bahay ay makikita din sa labas. Kung mga pilyo at loko-loko, ganun din sa ibang tao. Kami mga lalaki ay puro malalakas ang sense of humor. Nag-aasaran pero walang pikunan. Sinanay lamang ang mukhang santo na sobrang tahimik. May kalakihan yung bahay namin pero isang palapag. Kaso nga lang malapad tapos may 2 silid at malawak na sala. Naroroon lang ako sa beranda palagi. Kung saan naman natatanaw ko ang ilang mga bahay pero medyo malayo ng konti nun. Medyo malawak din kasi ang lupain namin. Magtataka ka dyan dahil hindi naman kami adunahan o may kaya sa buhay pero may malawak kami na lupain. Unang mga araw sa pananatili ko noon wala namang naging problema. Nakakalimutan ko na nga ang kapahamakan na posibleng dumagok sa akin. Hanggang sa umabot ng 1 linggo. Kung kaya naging kumpiyansa na ako noon. Nakakagala na ako noon pero hanggang sa mga kapitbahay lang. Pero ni minsan ay hindi ko pinagsabi na may nangyari. Wala din naman ako mapapala gawa ng baka pagtawanan pa ako noon. Hanggang sa may isang pagkakataon na hindi umuwi ang mga kapatid ko sa inaasahang oras noon. Dapat nasa bahay na mga ito. Mga 8:00 hanggang 10:00.
Pero umabot na yon ng alas 11 kung kaya naman nabahala na kaming nasa bahay. Walang ano-anong nagsabi ang tatay na pupuntahan niya ang baybayin. Pero mabilis akong sumaba at nakako. Ako na lang gawa ng malalim na gabi na. At sa ganitong oras ay dapat nagpapahinga ang aking ama. Mabuti at kakarating lamang din noon ang kapitbahay namin na may habal. Pumayag naman itong ihatid ako sa bayan. Hatid at balik ang kontrata sa pamasahe. Malamig ang panahon gawa ng tag-ulan na noon. Maputik ang daan hanggang sa nakarating na kami sa bandang daungan. Hinagilap ko yung baybayin pero wala. At hindi ko nakitang bangka namin. May napapadaong noon at nagtanong ako sa kung nakita ba nila ang mga kapatid ko sa laot pero siyempre tanggi ang inabot ko. Hindi ko naisip na sobrang lawak pala ng dagat. Hindi na ako napapakali. Walang ano-ano. Sumagi sa utak ko ang babae. Bigla akong kinabahan. Sinipat ko pa ang lugar kung saan ko ito nakausap. Natakot ako kung kaya doon ako sa may malapit sa isang bahay pumuslit. May ilaw naman kasi doon pero walang katao-tao sa lugar. Kung hindi ako nagkakamali, lampas hating gabi na yon. Yung habal driver ay naroroon sa kalsada banda. Bali ang lugar talaga na ito. Nasa hilaga ng Silanga. Sa parting bihira lang ang mga bahay. Ilang sandali lang, may naaninag akong paparating mula sa kanan. Madilim kung kaya hindi naging malinaw sa akin kung babae ba o lalaki pero gumaan ng loob ko gawa ng tao pala ito. Pero bigla na lamang yung naglaho ng tamaan na ng liwanag. Para bang sumabog na buhangin sa paningin ko. Tapos nawala na lamang ito. Kinabahan ako. Iniisip kong guni-guni lamang pero may kakaibang tinig akong naririnig pagkatapos nun. Isabay pa dito ang pag-aalulungan ng mga aso na nakakapangilabot pakinggan. Gusto ko nang gisingin ang nakatira sa bahay. Gusto ko nang tawagin pero nahihiya ako nun. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may humatak na lamang bigla ng damit ko. Napatumba ako ng paatras. Paglingon ko, walang sino mang tao. Doon ako tumakbo. Patungo ako sa kinaroroonan ng habal driver. Pero may humablot na naman sa akin nun. At sa mga sandaling ito, kinaladkad ako patungo sa may kakahuyan. Sigaw ako ng sigaw. Dinig ko ba ang kahulan ng mga aso? Hindi ako makawala. Hanggang sa inihampas ako noon sa puno. Napakasakit nun. Gumapang ako pero hinatak naman ang paa ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakikita ito. Madilim pero dapat ay may naaaninag ako kahit papano. Nahahawakan ko ang kung anong humahatak sa akin. May naririnig akong pag-angil at may tumatalsik pa na kung hindi ako nagkakamali. Laway yon. Sa patuloy kong pagsisigaw noon ay nabulabog na yung bahay na tinambayan ko. Nakikita kong may lumabas na tao. Sumigaw ako at humingi ng tulong. Sabi ko, inaaswang ako nun. Hanggang sa nagsalita itong hindi ko makitang nilalang. Mamamatay muna umano ako bago pa maisalba. Dito, nakita ko ng itsura niya. Babae ito. Yung babaeng kumalmot sa akin. May buhok na nakatabon sa muka at hinahatak ako paakyat ng puno. Kahit magpumiglas ako, sinuntok ko pa siya, sinabunutan. Pero hindi pa rin ako nakakawala. Napakalakas niya.
hanggang sa nasa itaas na ako ng puno nun. Naririnig ko ng pagsisisigaw ng isang lalaki na nanggaling doon sa bahay na yon. May dalang itak at flashlight. Inilawan ng itaas ng puno. Natamaan ako ng liwanag. Nawindang ang lalaking yon at nagsisigaw na aswang daw. Hanggang sa may isa pang lalaking lumapit nun. Si Kuya Irad. Tinawag ko siya at nang makilala niya na ako ang hila-hila ng nilalang. Umakyat ng puno si Kuya. Hindi naman kataasan ito. Nasa 3 di pa lang ang habog ng pinagtutungtungan ng nilalang. Nakalambitin ako nun. Hawak ang damit ko at nasasakal na ako gawa ng humihigpit ang damit nun. Umiiyak ako at walang tigil sa pagsisisigaw. Hanggang sa nakapanik si Kuya. Lumalapit ito ng lumalapit pero kinakalmot siya ng nilalang. Kung kaya't nahihirapan din siya nun. Umakyat na rin yung lalaki. May dumating pang iba. At sila bunso naman ito at yung pinsan ko. Kumuha ng kahoy at sinusungkit ang nilalang. Hindi talaga ako binibitawan yon. Nakakapangilabot ang pag-angil niya. Ang sabi ng Kuya ay wag daw akong matakot. Naroroon siya at ililigtas niya ako. Pagkatapos lang magsalita ng Kuya, nilundagan niya ang nilalang. Sabay kaming nalaglag nun. Hindi naging malala para sa akin ang pinsala gawa ng nakaunang pa ako pero yung kapatid ko, umungol talaga. Ito namang nilalang ng tambangan ng mga tao. Bigla na lang ng lao. Kahit na nahihirapan si Kuya ay pilit pa itong bumangon at ako ang inuna. Dinala nila ako doon sa may bahay. Dito ko na nakita yung mga tinamo kong mga sugat. Sa may bandang balakang ito na dulot ng pagtaladkad sa akin at ang mga kalmot ay sa bisig ko naman. Dahil ito sa kakasangga ko sa bawat ginagawa ng aswang na yon. May sugat din ako sa mukha. Ang sabi noong may-ari ng bahay, matagal na daw perwisyo ang aswang. Lalo na umano kapag dinidistorbo. Nagagalit daw yon at nangahamak. Kung minsan pa ay nangbubulabog ng bahay. Tumatambay talaga ito doon sa may baybayin at hindi takot sa alat. Inabangan nila ito dati. Kaso nga lang ay iba-iba ang nagiging itsura. Minsan babae, minsan lalaki. Kaya nahihirapan din ang mga tao. Baka kasi magkamali sila dahil ang galing sa linlang. Minsan pa nga umano, anyong matanda. Hinugasan lang ang mga sugat ko noon at pagkatapos, nagtatanong na itong si Kuya sa kung ano ba ang ginagawa ko sa lugar. Siyempre sinabi kong hinahanap sila. Napakatagal nilang umuwi at nabahala na kami doon sa bahay. Ayon naman kay Kuya, sumabit daw ang PC na ginagamit nila sa maramihang kawil. Kung kaya't kinakailangan nilang sisirin yon at natagalan talaga sila. Dinala na naman ako doon kay Tatang Juan. Kinamot. Pero dito na nagalit ang matanda. Manghihimasok na umano siya sa teritoryo ng ibang albularyo na wala namang ginawa sa problemang ito. May magaling din kasing albularyo sa bayan pero hindi man lamang pinagtuunan ng pansin ng aswang. Ako noon ay naubos ng takot. Napalitan na rin ng inis. Maging sina Kuya at bunsong si Junjun. Sabi ko pa, kung maaaring balikan namin ang lugar. Pero ayon sa albularyo, hahanapan niya ng pagkakataon. Sa ngayon daw ay naging mainit ang tagpo kaya nag-iingat din yon. At naniniwala si Tatang Juan na itong aswang na ito ay hindi talaga doon sa lugar na ito. Gawa ng ang mga aswang. Hindi nagpapakita ng ganon ka klaseng panghahasik o pagpapalaganap lang lagim sa sariling teritoryo. Dumadayo ito sa malayo. Madali lang daw sa aswang ang pagdayo.
lalo't may nakakamanghang abilidad ito. Pero sa usaping albularyo, luluhod talaga ang aswang at magbabakaawa. Dagdag ni Tatang Juan, sa susunod na linggo daw umano kami kikilos. Habang nangyayari naman ito, ipagpatuloy lamang umano ang pananagat. Pero ako na'y nasa bahay na ni Tatang Juan. Hindi ako pauuwi nito hanggat hindi napapatay o napapalayas ang aswang. Ay na ngang nangyari. Ipinagpaalam ako sa mga magulang namin na doon muna ako mananatili sa bahay ng albularyo. Ako lang naman daw ang pangunahing punterya. Pero hindi sinabi ng mga kapatid ko ang sinapit ko noon gawa ng hindi talaga mapapanatag ang mga ito. Bumalik si Kuya 2 araw ang nakalipas. Dumaan lang at may iniwang mga damit. Itong bahay kasi nila Tatang Juan ay nasa tabi lang ng daanan. Maliit na kubo na sasapat upang gawing tanggapan para sa mga magpapagamot. May nakabukod naman na bahay itong matanda pero doon ito nanatili. Nagpatuloy sa pananagat sila Kuya at naghahatid naman ito ng balita sa kung ano na ang sistema sa baybayin. Hindi daw nila nakita yung babae. Isang beses pa nga ay hindi sila lumaot nun. Ang ginawa lamang nila ay ang galugarin ng kakahuyan pero walang babae na may mahabang buhok. Sa natatandaan ko, araw ito ng Miyerkules. Nagmungkahi ang matanda na ito na ang araw na tatambay na naman ang aswang doon. Pero posibleng sa malayo-layo ito ng konti. Kumbaga, lilipat lamang ng pwesto. Hindi ko mapagtanto kung bakit alam ng albularyong ito ang pamantayan ng mga aswang. Pero yun lang ang sabi niya. Pagkatapos ay isinama na ako nito noon pababa ng lugar. Sina Kuya ay naroroon na sa may baybayin. Pasado 4:00 ito ng hapon. Pagkarating ko roon ay kasama nila Kuya yung lalaki na nakatira sa bahay. Naroroon din si Bunso pero wala ang pinsan ko. Tumambay muna kami sa bahay. Nag-uusap sa kung paano ba puksain itong salot na ito. Marami mga dapat gawin ayon kay Tatang Juan. Maghihiwa-hiwalay daw ang mga kasama. Pero hindi ako lalayo noon sa albularyo. Yun na nga, at antayin lamang umano ang 6:00. Doon pa lamang kami kikilos. Huwag daw mauuna sa lugar gawa ng yung aswang. Daanan niya ito at mag-aalangan na yung lumapit kapag naroroon na kami at nauna sa kanya. 5:00. Sigurado siyang nakatambay na daw ang aswang doon. Kaya 6:00 kami noon pupunta pero magmumula kami sa may kalsada. Hindi namin babaybayin ang dalampasigan. Nagkasundo naman ang lahat at maayos ang pagkakahanay noon sa kung saan pipwesto ang bawat isa. Umalis kami na mag-6:00 na. Kalmadong naglalakad patungo sa kalsada at nag-antay ng mga ilang sandali noon bago papasukin ang kakahuyan. Hanggang sa ayun nga, dito na sinabi ni Tatang Juan na naroroon na umano ang nilalang. Damang-dama niya daw ito. Ako lang ang walang dalang itak nun. Nagsisimula ng mahiwalay ang mga kasama. Si Tatang Juan ay hindi kumabig ng daan. Diretso lamang ito habang nakabuntot ako sa kanya. Noong makarating sa baybayin, may nakikita akong matandang babae. May pagkakuba pa ito. At ang sabi ni Tatang Juan, aswang daw yon. Walang ano-anong lumapit kami at tinawag niya itong aswang. Hindi yun gumalaw. Nakaharap lang sa dagat. Ayon kay Tatang Juan, ito na daw ang mga sandaling mananahimik ng lugar. Dahil ang aswang, papatay niya. Sinabi niya talaga ito ng magkalasan nun. Dito na humarap ang matanda. At kitang-kita ko ang mukha, Sir Seth.
Sa kauna-unahang pagkakataon, dito pa talaga ako nakakita ng itsura ng aswang ng malinaw. May dala kaming flashlight. Umaamag ang mga mata nito at ang mukha niya ay para bang may sa pagkadiablo. Maya-maya ay kumakabig ito pagilid pero hindi ko man lang napansin o humahakbang ang mga paa niya. Walang ano-anong sinunggaban kaagad yun ni Tatang Juan. Hinawakan ng damit nito maging ang buhok. Kumakawala ang nilalang at pagkalakas-lakas nito. Bigla na lamang itong nagpusturang katulad noong babae na may mahabang buhok. Napanganga na lamang ako noon. Nakasunod lang ako habang walang tigil sa pagpatama ng ilaw dito sa aswang. Ako kasi ang pinapitpit ni Tatang Juan sa flashlight nang masilayan na namin ito. Nagbubuno ang albularyo at ang nilalang. Nakita kong kinuha ni Tatang Juan ang kanyang kwintas at pinasuot ito sa nilalang na yon. Doon na ito sumigaw at nakakapangilabot ang tinig nito. Maya-maya ay dumating na sila kuya. Pinagtulungan nila ang aswang. Kinaladkad sa tubig at doon ay walang habas na pinagtatataga ng itak. Kitang-kita ko ang pamumula ng tubig dagat nun. Nilulunod pa ito ng albularyo. Habang ang kuya naman, tinataga ang likuran. Si Bunso ay nasa tabi ko na habang yung lalaki ay palapit na rin doon at tutulong ito. Matagal ang pagsupil sa nilalang. Napakakunat. Mantakin nyo, nasa dagat yan. Maalat pero walang-wala lang sa aswang. Kumbaga, hindi takot sa asin. Hirap na hirap si Tatang Juan. Hanggang sa 3 na lang silang naglunod dito at hindi na talaga pinaahon yon. Hindi na gumalaw pa. Pagkabitaw nila ay lumutang na ang katawan niya. Hinatak ito ni Tatang Juan sa tabi. Lumapit kami at pinatamaan ko talaga ang ilaw yung mukha niya. Dalaga. Dalaga ito. Yun ang mukha ng babae. Naging malinaw na rin sa akin ang natatabunang mukha ng buhok nito. Saan yung tao? May kagandahan pa naman. Matangos yung ilong pero yung mga ngipin ay para bang silang lagari. Ayon kay Tatang Juan, tadtarin daw ng tadtarin ng aswang hanggang sa magkapira-piraso saka palang ililibing. Napasuka si kuya, lalo na noong humiwalay ang ulo. Yung lalaki at si Tatang yung nagpatuloy nun. Si Bunso ay tumatakbo patungo sa kalsada dahil hindi niya rin kinaya mga nakikita niya. Nanatili ako doon. Basta, parang tiningnan ko ang kinalabasan. May halo pang buhangin ng bahagi ng katawan. Pagkatapos ay inlibing na nila doon lang sa may kakahuyan. Pagkatapos noon, umuwi na kaagad kami. Diretso ng bahay. Pero ayon kay Tatang Juan, kapag may gumagambala daw sa akin, ibig sabihin ay may kaanak na gustong gumanti. Antayin ko umano sa loob ng 1 buwan. Kapag wala naman umano, maaaring may kaanak pa rin ito pero natatakot na. 1 buwan pa akong walang labas-labas sa bahay. Tumaba na ako nun. Pero walang gumambala. Inabot yun ng ilan pang mga buwan hanggang sa nakabalik na ako sa laot. Pero hindi na ako nagpapakumpiyansa pa. Hindi na ako basta-basta lumalapit sa kung sinong nakatambay sa gilid ng baybayin.